Are you really leaving Magnus? Naluluhang tanong ni Genya, liwan mo na naman ako. Napabuga ng hangin si Magnus. Itinigil niya ang paglalagay ng mga gamit sa malita. I already told you about this. After Mateo's burial, I will go home. Muling bumalik sa ginagawa si Magnus. 2 linggo na ang nakalipas, noong binawian na ng buhay si Mateo. Hindi na kinaya ng katawan nito ang mga gamutan. Masakit para kay Magnus na makita ang anak na naghihingalo. Lalo na kay Genya na nakasama nito ng matagal. Kaya naman minabuti ni Magnus na manatili muna roon ng ilang araw. Ngunit pagkarating pa lang niya roon, ay kinausap na niya si Genya na babalik siya ng Pilipinas. Ilang araw niyang pinag-isipan ang kanyang desisyon. Ngayon ay sigurado na siya, kung sino talaga ang kanyang minamahal. At walang iba kundi si Lindy. Nanatili lang siya ng ilang araw dito, dahil naaawa siya kay Genya. No! Agad na kinuha ni Genya ang mga damit na nilagay ni Magnus sa malita, at inilabas ang mga iyon. Hindi ako papayag. You promised me Magnus. I know Genya. And I'm sorry about that. Hindi ko agad hinihingi ang kapatawaran mo sa ginawa sa'yo ni Dad. But I stayed here for you. For our son. Hayaan mo na akong bumalik sa asawa ko. No, sabi mo sa akin noong umalis ka, ay magpa-file ka na ng annulment sa babaeng yun. Anong nagbago Magnus? Akala ko ba ako pa rin? Humahagulhol na tanong ni Genya. I'm sorry, hindi ko ginustong gawin to. I just want to be true to myself now. Si Lindy na ang mahal ko. At sigurado ako roon. Agad na sinampal ni Genya si Magnus, napakasama mo. Ang sama-sama mo. Ano, ganon na lang yun. I waited for you 4 years. Nagtiis ako na alagaan ang anak natin, habang umaasa na babalikan mo kami. Nababalik ka sa akin. Pero hanggang ngayon ay duwag ka pa rin Magnus. Muling sinampal ni Genya si Magnus. You're a ruthless. Ang sama-sama mo. How could you do this to me? Hinampas niya ng paulit-ulit ang dibdib nito. Hindi na sumagot pa si Magnus. Hinayaan niya si Genya na humagulaw. Noong masaktan na siya sa pagpalo nito sa kanyang dibdib, ay hinawakan na niya ang magkabilang kamay ng dalaga. Pinilit niya itong maupo sa upuan malapit sa kama. I'm sorry Genya. I understand that you are mad at me. Be mad. But I'm sorry. Kailangan ko nang bumalik kay Lindy. Go. Galit na sigaw ni Genya. Umalis ka. But I promise I will never let you be happy. All my life I suffer because of you Magnus. Kaya hindi ako papayag na maging masaya ka, habang ako, iniwan na ng lahat. Tinulak nito si Magnus, at dir-diretso lumabas ng silid. Tumayo ng diretso si Magnus. Napailing na lamang siya dahil sa pagbabanta ni Genya. Alam niyang mali ang kanyang ginawa. Ngunit ayaw na niyang magkamali pa ulit. Si Lindy ang pinipili niya, at ito na ang kanyang mahal. Huli man niya napagtanto ang lahat, pero ngayon ay itatama na niya ang kanyang pagkakamali. Nay, ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang mawala rin sa akin ang anak ko, humahagulhol na sabi ni Lindy. Kauuwi niya lang galing sa klinik. Niresitahan siya kaagad ng mga gamot pang pakapit sa kanyang anak, at pampalakas sa kanyang pinagbubuntis. Mayroon naman daw itong pintig ng puso ngunit sobrang hina. Bessie, huwag kang mag-alala. Sabi naman ng doktor mo, ay kailangan mo lang maging doble or tripleng ingat ngayon, ani Kirei. Oo anak. Huwag ka na lang muna kumilos ng kumilos ngayon, ha? Hayaan mo na muna kami ang kumilos dito sa hasyenda, sabi naman ni Myrna. Natatakot po ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Naupo si Kirei sa tabi ni Lindy. Ano ka ba Bessie? Hindi natin hahayaan mangyari yun okay. Magpakatatag ka. Tama na rin ang pag-iyak mo. Mas lalong makasasama iyan sa kanya. Tumayo na si Myrna. Maigi pa ay magluluto na ako ng pagkain mo, para makainom ka na ng gamot. Pinunasan ni Lindy ang kanyang mga luha. Tumanggaw-tango siya. Maraming salamat sa inyo, Nay, Kirei. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo sa tabi ko. Sobrang natatakot ako ngayon. Umakbay si Kirei kay Lindy. Of course. Palagi lang kaming narito para sa'yo. Oo nga anak. Sige na. Maiwan ko na muna kayo. Sige po, Nay. Naglakad na palabas ng silid ni Lindy si Myrna.
Tumayo naman si Kirei upang magsalin ng tubig, at ibinigay iyon kay Lindy. Pinilit naman ni Lindy na pakalmayan ang sarili. Dahil isa rin sa ibinili ng kanyang doktor, ay bawal siyang ma-stress. Sasabihin mo ba sa kanya? Tanong ni Kirei. Natigilan si Lindy. Kanino? Kanino pa ba? Sa magaling mong asawa. Humigpit ang hawak ni Lindy sa baso. Hindi ko alam. Hindi ko pa nga siya nakakausap. Hay naku, nakakainis talaga ang lalaking yan. Kapag makita ko ulit yan, at humanda siya talaga sa akin. Kahit na ang pogi-pogi niya, ay makakatikim talaga siya ng hampas sa akin para matauhan siya. Napangiti si Lindy dahil gigil na gigil ang kaibigan sa pagkakasabi nito. Hindi pa siya nakapagdesisyon kung magsasabi na siya kay Magnus o hindi na. Dahil hanggang ngayon ay hindi naman niya nakakausap ang binata. Natatakot na rin siyang masaktan, at ayaw niyang makaapekto iyon sa kanyang dinadala. Lumipas ang mga araw, at nanatili lang si Lindy sa loob ng kanyang silid. Nahihiya na nga siya sa kanyang nanay Myrna, dahil hinahatiran pa siya nito ng pagkain sa silid. Kapag naman sinusubukan niyang bumaba, ay hindi ito pumapayag. Nakarating din ang balita sa kanyang papa ang kalagayan niya, at gusto na nga siyang kuhain. Ngunit mas gusto niya rito sa hasyenda, para makaiwas na rin sa kanyang ate. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang biglaang pagbisita ng kanyang biyenan. Si Don Manuel. Daddy, dahan daw ang tumayo si Lindy sa kanyang kama. Ngunit pinigilan siya ni Don Manuel. Huwag na hiha, mahiga ka na lang. Binisita lang kita rito. Nangunot ang noo ni Lindy. Muli siyang bumalik sa kama. Samandal na lang siya sa headrest ng kama, para hindi siya talagang nakahiga. Maupo po kayo. Nag-abala pa kayong pumunta rito, Dad. Okay na po ako. No, nakausap ko na naman ang papa mo. But I needed to be sure myself. Bakit kaya hindi ka na nga lang sa Maynila manirahan, hiha? Para naman hindi ka na nahihirapan sa pagbabiyahe mo tuwing check-up. Mas nakabubuti po sa akin dito, Dad. Mas panatag sa akin kung narito ako sa hasyenda namin. Nag-aalala lang ako. Ayaw ko naman na may masamang mangyari sa inyo ng apo ko. Napangiti si Lindy. Huwag po kayo mag-alala, Dad. Ako rin naman natatakot. Pero ginagawa ko po ang lahat, para maging ligtas siya sa sinapupunan ko. Napabuntong hininga si Don Manuel. Sige, but I will send a nurse here for you. Para matingnan ka agad. Or a midwife. What do you think? Nako, Dad, sobra naman na po ata yun. Nakakahiya na po. Heist, no. It's okay. Anything for you and my grandchild. Huwag ka nang tumanggi pa ha. Bukas na bukas ay magpapadala ako ng personal midwife mo, okay? Sige po, Dad. Wala naman akong magagawa. Ngumiti si Lindy. Yes, I will insist. Hindi na rin nagtagal ay umalis din si Don Manuel. Sinigurado lang nito na maayos ang lagay ni Lindy. May mga dala pa nga itong ilang mga gadgets. Para maging komportable pa siya. Kaya labis-labis ang pagpapasalamat ni Lindy sa biyenan. Kinabukasan din ay dumating talaga ang personal midwife, na pinadala ni Don Manuel. Kahit papaano ay panatag na si Lindy, dahil ito ang nagmomonitor ng kanyang dinadala habang nasa bahay siya. Mayroon itong gamit kagaya ng sa doktor niya, at doon ay naririnig na nila ang pintig ng puso nito. Ngunit sabi ng kanyang midwife, ay kailangan pa rin niyang ma-check ng doktor. Kaya noong dumating ang araw ng kanyang pagbalik sa klinik, ay ganoon na lang ang excitement na kanyang nararamdaman. Mila, nakahanda na ba ang kotse? Tanong ni Lindy sa midwife niya. Matanda lang ito ng ilang taon sa kanya. Kasama niya ito sa pagpunta sa klinik. Hindi nga raw po makakasama si Kuya Jude, ma'am. Pero may tinawag na raw na ibang driver sila Aling Myrna. Baka po nandyan na sa ibaba. Sige, punta na tayo roon. Dala ang kanyang handbag, ay bumaba na sila Lindy. Si Mila ang may dala ng ilan pang mga gamit niya, dahil pagkatapos ng kanyang check-up ay mananatili muna sila sa Maynila ng isang araw. Para na rin makapagpahinga muna siya sa biyahe. Oh hiha, mag-iingat kayo roon ha, salubong ni Myrna kay Lindy. Opo, Nay, nandyan na po ang driver. Nasa labas na. Naglakad na palabas ng mansion sila Lindy, papalapit na sana si Mila sa nakaparadang itim na kotse sa tapat nila. Para sana pagbuksan ng pinto si Lindy. Ngunit bigla namang bumukas ang harap na pinto ng kotse, at lumabas ang driver.
Nanlaki ang mga mata ni Lindy, noong makita kung sino iyon. Magnus, ano ang ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Lindy. Napaatras pa siya noong naglakad na ito palapit sa kanya. Papunta ka na raw sa check-up mo. Samahan na kita. Nakangiting sabi ni Magnus. Nalilito pa ring tiningnan ni Lindy ang asawa. Tumingin siya kay Myrna na nasa tabi niya lang. Maging ito ay nagtataka rin, dahil si Magnus ang nasa harapan nila. Huminga ng malalim si Lindy at pinakalma ang sarili. Bigla kasing bumilis ang pagpintig ng kanyang puso. Bakit? I'm back. Hindi na ako aalis, Lindy. Ha? Lalong nangunot ang noo ni Lindy. Ano ang ibig mong sabihin? Akala ko ba sila na ang pinipili mo? Napabuga ng hangin si Magnus. Can we talk first? Hep. Biglang may boses na nagsalita sa may likuran nila Lindy. Dali-daling lumapit si Kirei, at hinarang ang sarili niya sa harap ni Lindy. Sinasabi ko na nga ba at bumalik ka na? No, hindi pwede. Ha? Please Kirei. I need to talk with my wife. Wife? Di ba nga pinagpalit mo na siya sa ex mo? Nako, hindi pwede. Bawal sa stress ang kaibigan ko. Kirei anak, kumalma ka naman, saway ni Myrna. Hinawakan ni Lindy ang braso ni Kirei. Sige na Kirei, ayos lang ako. Bessie ang bata. Alam mo naman ang kalagayan mo, di ba? Nag-aalala pa ring sabi ni Kirei. Ngumiti si Lindy. Alam ko Kirei. Salamat sa pag-alala. Tumingin siya kay Magnus. Pero hayaan mo na. Kakausapin ko muna siya. Hay nako best. Sige na nga. Humarap si Kirei kay Magnus. Ikaw. Dinuro niya ito. Kapag makita kong may mangyari sa kaibigan ko. Lagot ka talaga sa akin. Hindi naman alam ni Magnus kung ngingiti ba siya o magagalit din. Napakamot na lang siya sa ulo, at tumungo kay Kirei. Sure. Sumunod ka sa akin, ani Lindy. Tumalikod na siya at naglakad papasok ng mansyon. Doon na lang siya nagpunta sa mini library sa unang palapag lang. Naupo siya sa sala roon, at si Magnus naman ay sa katapat niya. Ano ang gusto mong sabihin Magnus? Pwede bang bilisan natin? Mahinahong tanong ni Lindy. Pero mahigpit na ang hawak niya sa handbag, dahil sa nag-aalala na naman siya sa sasabihin nito. Pinipilit naman niyang pakalmayan ang sarili, ngunit hindi pa rin mawala ang pagkirot sa kanyang dibdib. Is there something wrong? Bakit parang alalang-alala sila? Doon ay biglang nakaramdam ng pagkainis si Lindy. Niwala man lang itong ideya talaga sa nangyayari sa kanya. Buntis ako. Normal lang na mag-alala sila sa akin. Dahil sila ang mga totoong nagmamahal sa akin, ani niya. Mahinahon pa rin ang boses, pero mababakas pa rin ang panunumbat sa kanyang tinig. Napatungo naman si Magnus. I know, sobrang sama ng ginawa ko sa iyo Lindy. And I want to say sorry to you for what I did. I realized na ikaw talaga ang mahal ko. Nakagat ni Lindy ang labi. Nangingilid na ang mga luha niya. Dahil sa pinipigil na emosyon, mahal. Sa tingin mo ba ganun lang yun kadali Magnus? Lindy. Tumayo si Magnus at naupo sa tabi ni Lindy. Ngunit mabilis na umusad ang dalaga palayo rito. Akala ko gusto mong maging totoo tayo. Naging totoo tayo. Pinigilan kong maigi ang sarili ko na huwag mahulog sa iyo. Pero dahil sabi mo gusto mong maging totoo tayo, ay pumayag ako. Minahal na kita Magnus. Kaya napakasakit na dahil lang sa nalaman mo ang tungkol sa ex mo, ay nakalimutan mo na ako agad. Hindi naman sana kita pipigilan na makita mo ang anak mo. Karapatan mo yun. Pero bakit bigla mo naman akong isinawalang bahala? I'm sorry. Araw-araw akong pinapatay ng sakit na nararamdaman ko. Tinanggap ko na nawala ka na sa akin, kahit masakit pa rin. Alam mo kung bakit sila alalang-alala sa akin. Dahil pwedeng mawala sa akin ang dinadala ko Magnus. Hindi mo alam dahil isinawalang bahala mo na ako. Tapos babalik ka rito na parang wala lang. Napahagulhol na si Lindy. What do you mean Lindy? Last check-up ko ay mahina ang pagpintig ng puso ng anak natin. What? Oh, nasa po ni Magnus ang kanyang noo. I'm sorry Lindy. I'm sorry. Hinawakan niya ang kamay ni Lindy. Umiling si Lindy. Hindi ko alam Magnus. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Just give me a chance, please. I promise I will make sure that everything will be back like before. I didn't know. I'm sorry. Pagmamakaawa nito.
Pumikit ng mariin si Lindy. Inalis niya ang pagkakahawak ni Magnus sa kanya at tumayo na. Hindi ko pa alam Magnus. Pero hindi kita pipigilan sa karapatan mo. Huwag ka na lang muna sa akin magpapakita please. Lindy naman. Don't do this. Tumayo si Magnus at niyakap si Lindy. Napapikit ng mariin si Lindy. Doon niya napagtanto kung gaano niya namiss ang asawa. Ang yakap nito. Ang hawak nito. Ang amoy nito. Pakiramdam niya bigla ay lumambot ang kanyang puso. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang takot na baka bigla na namang magbago ang isip nito. Please Magnus. Hayaan mo na muna ako. No. I promise I won't leave your side again. I'm begging you. Ilang sandali sila sa ganoong posisyon. Ang daming gustong sabihin ni Lindy sa asawa, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niya itong sumbatan, dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Ngunit mas pinili niyang huwag na lang magsalita, dahil na rin sa pag-aalala para sa kanyang ipinagbubuntis. Sa huli ay sumama pa rin si Magnus sa kanila. Noong kumalma si Lindy, ay hindi na niya ito pinigilan. Nagagalit pa si Kirei dahil sadyang malambot ang puso ng dalaga. Kahit na nagagalit ito ay nagtitiis lang. Gusto pa nga sana nitong sumama pa nila pero pinigilan na ni Myrna. Komportable ka ba? Tanong ni Magnus kay Lindy. Tumungo lang ito at sumandig na sa backrest. I see you have a personal nurse. Si Daddy ang nag-hire sa kanya. Ipinikit ni Lindy ang kanyang mga mata. Gusto ko munang magpahinga. Okay, I'll wake you up when we arrive. Hindi na sumagot si Lindy. Pinilit niyang matulog pero hindi naman siya makatulog. Ang totoo ay ayaw niya lang makipag-usap kay Magnus. Ramdam niya kasi ang pinakanak ang mga tingin nito sa kanya. Makalipas ang 2 oras, ay nakarating na sila sa Maynila. Tumigil muna sila sa hotel, kung napagtutuluyan ni Lindy. Mas pinili niya roon dahil ayaw niyang umuwi sa kanila. Nahihiya na rin naman siya sa pang-spoil sa kanya ni Don Manuel. Why are you staying here? We have our house Lindy. Hindi ko kayang umuwi roon. Oh, okay I'm sorry. Tama na ang paghingi mo ng tawad Magnus. Please. Sorry. Tiningnan ni Lindy ang asawa. Napangiwi naman ito sa kanya. Bahagyang inirapan ni Lindy ang asawa, at tumingin na lang ng diretsyo. Pagpasok nila ng elevator, ay bigla pa siyang nawalan ng balanse noong yumandar na iyon. Mabuti na lang ay agad siyang nasalo ni Magnus. Pakiramdam ni Lindy ay biglang kumislot ang kanyang puso, at gulat na napatitig sa mukha ng asawa. Be careful please. Napalunok si Lindy. Agad siyang tumayo ng maayos, at kumapit sa kapitan sa elevator. Pasimple niyang sinapo ang dibdib, at bahagyang bumuga ng hangin. Masama ang loob niya sa asawa, ngunit nagulat siya na may epekto pa rin ito sa kanya. Hindi ako pwedeng umasa agad. Ayaw kong umasa. I'm excited to tell you that your baby is finally safe, masayang sabi ng doktor ni Lindy. Napasinghap si Lindy, at maluha-luhang tumingin sa monitor. Kitang-kita ang maliit na hugis doon. Mayroong maliit na bagay na pumipintig doon. At naririnig na rin nila ang pagpintig ng puso nito. Talaga po, Diyos ko, maraming salamat po. Yes mommy, but please, kailangan mo pa ring mag-ingat ha. Huwag pa ring magkikilos-kilos. Good thing na rin at binigyan ka ng personal nurse mo para umalelay sa'yo. Tumingin ito kay Magnus na nakaupo sa tabi ni Lindy. Are you the father? Mr. Greenwright. Tumingin si Magnus sa doktor. Yes doc. Thank you for assuring us. Walang anuman. But I just meet you now. Mukhang sobrang busy talaga ng mga businessman. Yeah. Matipid na ngumiti si Magnus. Tumingin siya kay Lindy na nakatitig pa rin sa monitor. Napangiti siya noong makita ang labis na kasiyahan sa mga mata nito. Kinuha niya ang kamay ng asawa, at hahawakan sana iyon. Ngunit mabilis na bumitaw si Lindy, at pinagsaklab ang mga kamay. Napabuntong hininga na lang si Magnus, at tumingin din sa kanilang anak. Pagkatapos ng check-up ni Lindy, ay kinausap siya ni Magnus na roon na lang ulit sa bahay nila tumira. Ngunit hindi pumayag si Lindy, at doon lang nagpahatid sa hotel room na inupahan nila. Lindy I told you I won't go away again. I promise, ani Magnus. Naupo si Indy sa kama at huminga ng malalim. Magnus narinig mo naman ata ang sabi ng doktor ko.
Hindi ako pwede sa stress. Kaya please, hayaan mo na muna ako sa gusto ko. Okay, pero hindi ako mawawalan ng pag-asa, Lindy. Gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo ulit. Para maibalik ang dati nating pagsasama. Nag-iwas ng tingin si Lindy. Hindi na siya sumagot sa asawa, at minabuti na lang na mahiga. Ayaw niya pa ring umasa rito. Ngunit lumipas ang mga araw talagang pinatunayan ni Magnus ang kanyang sarili. Umuwi na rin sila Lindy sa Hacienda Clarita, matapos ang 2 araw. At magmula noon ay hindi na umalis si Magnus sa tabi ni Lindy. Nagtataka pa siya, dahil hindi ito pumupunta sa kumpanya nito. Lahat ng kailangan at mga hilingin ni Lindy ay agad nitong ibinibigay. Bakit mo ito ginagawa, Magnus? Nagtatakang tanong ni Lindy. Nakatitig siya sa pagkaing hinanda ng asawa. Magli5 buwan na ang kanyang tiyan, at malapit na silang pumunta ulit sa Maynila, para sa check-up niya. What? Balik tanong ni Magnus. Hinihiwa nito ang nilutong bacon at tosino para kay Lindy. Sorry, hindi pa ako marunong magluto. Nahihiya naman ako magsabi kay Nanay Myrna. I know they're still mad at me. Ayaw mo ba ng ulam? Bumuntong hininga si Lindy. Bakit hindi ka na bumabalik sa Maynila? Wala ka bang trabaho? Ngumiti si Magnus. Kumain ka na habang mainit pa. Sigurado akong gutom na rin si baby. Gusto mo bang subuan kita? Magnus, napabuga ng hangin si Lindy. Sumandig siya sa upuan, at tumano sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko para sa iyo. Bakit mo ba ko nililito? Ibinaba ni Magnus ang hawak na kutsara at tinidor. I understand you, Lindy, pero totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Naiintindihan kong natatakot ka. Wala ka ng tiwala sa akin. Pero hindi ako mawawalan ng pag-asa, Lindy. I love you, my sunshine. Tinikom ni Lindy ang mga labi, at pilit na pinigilan ang sariling maluha. Nakakainis ka. Alam mo ba yun? Tumungo si Magnus at tumungo. Hindi ko alam kung paano ko ilulugar ang sarili ko sa iyo. Natatakot ako, Magnus, kasi kahit ano naman ang gawin ko, ay hindi ako ang nauna riyan sa puso mo. Sabit lang ako sa iyo. Don't say that, Lindy. Hindi ka sabit or what? Ikaw ang asawa ko. Oo, hindi man ikaw ang una kong minahal, pero ipinapangako ko sa iyo na ikaw na ang huli. Sorry kung umalis ako noon. Sorry kung iniwan kita at ang anak natin. Alam kong natatakot ka pa rin. Kaya araw-araw kong ipaparamdam sa iyo na wala ka na dapat pang ipag-alinlangan pa sa akin. Tuluyan ng napaluha si Lindy. Sa katunayan ay sobrang nasasabik na rin siya sa asawa. Sa araw-araw na nakikita niya ulit ito, ay unti-unti na ring lumalambot ang kanyang puso. Kaya naman ay sinubukan niya ulit itong pagbigyan. Muli niyang binuksan ang puso para sa kanyang asawa. Sigurado ka na ba talaga na pinapatawad mo na siya? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Kirei. Masama ang mga titig ang ibinigay niya kay Magnus na katabi lang ni Lindy. Napangiti si Lindy. Kirei, asawa ko pa rin si Magnus. And so, naalala niya ba iyan noong makita niya ulit ang ex niya? Mataray na sabi ni Kirei. Napangiwi si Magnus. I'm sorry, Kirei. I promise, hindi na ulit mangyayari yun. Dapat lang, kasi ako ang makakalaban mo. Natawa si Myrna. Nako, Kirei, hayaan mo na si Lindy. Ganon talaga ang mag-asawa. Kahit na may pagkakamali ang isa ay patatawarin pa rin, dahil nga mag-asawa na sila. Tumingin ito kay Magnus. Pero kapag maulit ito ay malilintikan ka rin sa akin. Napahagik-hak na si Lindy. Kayo talaga, mukhang hindi na talaga mangyayari yun. Sa inyong dalawa pa lang ay talagang malalagot na ako, biro ni Magnus. Talaga lang, ani Kirei. Nako, tama na nga yan. Nagugutom na ako, saway ni Lindy. Sa huli ay nagkasundo na silang apat. Nagtatawanan na sila habang kumakain ng hapunan. Masaya na si Lindy na kahit papaano, ay nagiging maayos na ang kanyang pamilya. Pero kagaya nga ng sabi ng iba ay hindi parating masaya. Sa buhay mag-asawa ay palaging may pagsubok. Bakit pala hindi ka na bumabalik sa kumpanya niyo, Magnus? Tanong ni Lindy. Nasa kama na silang parehas at patulog na. Hinaplos ni Lindy ang tiyan, na ngayon ay 6 na buwan na. Natigilan si Magnus. I'm well, you know, Dad. Nagalit siya sa akin noong umalis ako, at tinanggal ako sa posisyon ko. Ano, ginawa niya yun?
Yes. Don't worry. May binubuo akong negosyo ngayon. Ngumiti si Magnus. Bakit hindi na lang yung winery ang asikasuhin mo? Para may katulong si Kirei. It's your business, Lindy. Pero hindi ko naman mabubuo yun, kung hindi mo ako tinulungan. Napangiti si Magnus. Inayos niya ang kumot ni Lindy at hinalikan sa noo. I'm okay, sunshine. Tutulungan pa rin kita, yes. But let me do some on my own, okay. Bumuga ng hangin si Lindy. Sige, ikaw ang bahala. Kakausapin ko na lang si Dad sa sunod. Huwag na. Sige na. Magpahinga ka na. I love you. Hinalikan ni Magnus si Lindy sa labi. I love you too. Pinatay na ni Magnus ang ilaw. Ilang oras ang nakalipas ay hindi pa rin makatulog si Lindy. Paikot-ikot na siya sa kama ngunit ganun pa rin. Kaya naman ay tumayo na lang siya, para uminom ng tubig. Pagtingin niya kay Magnus ay mahimbing na ang tulog nito. Napangiti siya habang hinihimas ang tiyan. Masaya na siya ngayon, dahil nagkaayos na silang dalawa. Nangunot ang noo niya noong makitang umiilaw ang cellphone nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa bedside table nito at kinuha iyon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, nang mabasa ang pangalan ni Genia. Napatingin siya sa asawa na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Bakit siya tumatawag? Tanong niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit sa bintana. Namatay saglit ang tawag, ngunit nagring ulit iyon. Kaya naman ay sinagot na ito ni Lindy. Magnus, please come back. Hindi ko kaya. I'm begging you. Umiiyak na sabi ni Genia sa kabilang linya. Genia, ani Lindy. Matagal bago nakasagot ang babae sa kabilang linya. Lindy, so talagang bumalik siya sa'yo? Galit na sabi ni Genia. Ha? Baka nakakalimutan mo na mag-asawa kami ni Magnus, Genia. Wala akong pakialam. Akin si Magnus. At kahit wala na ang anak namin, ay akin pa rin siya. Wala na si Mateo. Oo, kaya hindi ako papayag na mawawala rin sa akin ulit si Magnus. Sa tingin mo ba mahal ka talaga niya, kaya siya bumalik sa'yo? Hindi, Lindy. Buntis ka lang at namimiss niya ang anak namin, kaya siya na sa'yo. Pero kapag manganak ka na, akin lang si Magnus. Napalunok si Lindy. Hindi ko alam yang sinasabi mo, Genia. Pero okay na kami ni Magnus. Hinayaan ko na siyang pumunta sa'yo noon. Kaya hayaan mo na rin kami ngayon. And so, baka hindi mo rin alam. Wala nang mana na matatanggap si Magnus sa daddy niya. At alam mo ba kung kanino ipinamana lahat ng ari-arian nila? Kanino? Sa dinadala mo. Kaya kung sa tingin mo mahal ka ni Magnus, kaya siya bumalik sa'yo. You are wrong, Lindy. Hinding-hindi ka mamahalin ni Magnus dahil sa akin lang siya. Napanganga si Lindy. Nanginginig ang kamay na nabitawan niya ang cellphone na hawak. Nasapo niya ang bibig at agad na napaluha. Ang show nga ko. Ang show nga ko.